Sa 7 taong pagiging artista, nabilanggo na ang kanyang karera sa isang tinitingalang love team. Gayunpaman, tumatanda na siya at pakiramdam niya wala nang bago sa mga bagay na ginagawa niya. Hanggang sa magbabalik si Sabrina Valdez, ang babaeng dati niyang hinahangaan at ang dahilan kung bakit siya naging artista. Sa gitna ng pressure ng love team, mga fans, makita pa rin niya kaya ang totoong pagmamahal o maging meet siya lang yun ng gulo sa magandang career na inalagaan niya. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ni Ethan. Ako si Skylar at sabay-sabay nating subaybayan ang kanyang kwento. Let's all welcome the phenomenal love team of their generation, Bianca Montenegro and Ethan Reyes. Sabay silang pumasok ni Bianca. Parehong nakangiti at kumaway sa mga fans nilang nasa loob ng studio. Maliwanag ang mga ilaw sa studio at nakakasilaw. At kahit 7 taon na sa industriya si Ethan Reyes, hindi pa rin siya lubos na nasasanay sa pakiramdam na milyon-milyong tao ang maaaring nanonood sa bawat galaw niya. Ngunit bahagi na yon ng trabaho. Kasama na yon sa kanyang buhay. Kaya nakangiti siyang nakaupo sa entablado habang katabi si Bianca Montenegro. Sa harapan nila ay ang host. Sa paligid naman ay ang mga kamera. At sa monitor sa gilid, makikita ang live comments na mabilis ang takbo. Showing na kasi ang bago nilang pelikula. Isa na naman yung proyekto na siguradong tatabo sa takilya. Maraming tumatangkilik sa kanilang love team, kaya palaging napag-uusapan. Congratulations sa inyong dalawa! Nakangiting sabi ng host. Ang laki ng opening day ninyo. Napangiti si Ethan. Thank you po. Maraming salamat po. Dagdag ni Bianca. 7 taon na kayo bilang love team, sabi pa ng host. At hanggang ngayon, malakas pa rin. Natawa si Ethan at tiningnan si Bianca na natawa rin. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Oo nga po, sang-ayon ni Bianca. Wala po kami sa point na to ng buhay namin kung wala pang fans at mga taong sumusuporta sa amin. Tumango si Ethan. Totoo naman yon. Malaki ang utang na loob nila sa mga taong sumusuporta sa kanila. Ngunit alam din niyang maraming bagay ang hindi nakikita ng publiko. Lalo na ang katotohanan sa likod ng kamera. Masaya ang unang bahagi ng interview. Tungkol lang sa pelikula, mga eksena, behind-the-scenes stories, at mga plano sa susunod na proyekto. Hanggang sa nagbago ang direksyon ng usapan, napansin agad yun ni Ethan nang ngumiti ng kakaiba ang host. May gusto lang kaming linawin, sabi ng host. Napatingin si Ethan kay Bianca at napansin niyang bahagyang tumigas ang ekspresyon nito. Alam na rin nito yon. Na-brief naman agad sila, kaya kailangan nilang magpa-interview. Usap-usapan ngayon ang mga lumabas na litrato na may kinalaman sa'yo, Bianca. Patuloy ng host. Tungkol sa bakasyon sa Taiwan, tahimik ang mga tao sa studio. Ngunit alam niyang sa social media, siguradong nagkakagulo na. Napabuntong hininga siya sa isip. Bianca, gusto kasing malaman ng fans kung sino ang lalaking kasama mo. Nakangiting sabi ng host. Marami kasing nagtatanong, lalo na at sa mga kumakalat na picture, mukhang sweet ka kasama ang mystery guy. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. At sa loob ng katahimikan na yon, maraming bagay ang naisip ni Ethan. Wala naman siyang pakialam kung may boyfriend si Bianca. Hindi naman sila. Hindi kailanman naging sila. At kahit minsan ay hindi niya ito niligawan. Ngunit alam niyang malaking issue yon para sa fans. Lalo na sa mga delusional supporters ng kanilang love team. Ngumiti si Bianca. Wala naman po talaga yon. Binigyan lang po ng meaning ng ibang tao. Kaibigan lang po ang kasama ko. Our family friend. Muling napatingin ang host kay Ethan. Ngayong nalinaw na, mas mapapanatag naman ang kalooban ng fans ninyo, hindi ba? Mas magandang tanong siguro, ano ba talaga ang real score ninyo ni Bianca? Ngumiti si Ethan, yung ngiting ilang taon na niyang ginagamit. Pero sa isip niya,
Wala naman talaga. 7 taon? 7 taon na silang magkasama sa trabaho, magka-partner sa mga project. Ngunit hindi kailanman naging romantiko ang tingin niya rito. Sasagutin niya na sana, ngunit naunahan siya ni Bianca. Doon na lang tayo sa natatawang tumingin ito sa kanya. Mas mahalaga at mas totoong relasyon sa aming dalawa. Basta may something special sa pagitan naming dalawa ni Ethan na gusto naming pareho na para sa aming dalawa lang. Natigilan agad ang audience at sa loob ng ilang segundo, nagsimulang sumakit ang ulo ni Ethan. Bianca, babala niyang sabi. Medyo pa-sweet pero may bahid na talaga ng inis sa kalooban. Ngunit hindi na ito huminto. Ngumiti lamang ito at nagsalitang muli. Hinawakan pa ang kanyang kamay. 7 years is 7 years. Iniisip ng mga taong sumusuporta sa amin na may relasyon kami. But, to tell you, hindi namin minamadali ang mga bagay-bagay. Slowly but surely, napapalakpak ang audience. Napapasigaw pa ang iba. At lalo lamang bumibigat ang pakiramdam ni Ethan. Dahil alam niya ang mangyayari. Alam niya kung paano iisipin yun ng fans. At alam niyang hindi na naman yun matatapos. Mabilis na natapos ang interview. Ngunit habang papalabas sila ng studio, lalong umiinit ang ulo ni Ethan. Pinipigilan niya lamang. Pagdating nila sa backstage, hindi niya na napigilan. Anong ginagawa mo? Napahinto si Bianca. Ethan, ano yung sinabi mo? Napabuntong hininga ito. Alam mo namang may pelikula tayo. Makakatulong yon, lalo na kapag kinikilig ang mga fans. Kailangan natin yon. Napatawa siya ng mapakla. Kailangan? Paano naging kailangan? Ang nakikita ko lang, pinakain mo na naman ang delusion ng fans nating dalawa. Wala naman talaga tayong relasyon. Kaya hirap silang ihiwalay ang trabaho sa personal lives natin. Kasi ikaw, nagbibigay ka rin ng rason para isipin nila na may something real sa ating dalawa. Napairap si Bianca. Ethan, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Magsasawa ng mga tao. What more kung malaman nila na yung ilang taon nilang sinusuportahan hindi pala talaga totoo. Dito sa Pilipinas, alam mong ganito tumatakbo ang lahat, lalo na sa love team. Lahat ng love team gusto nilang magkatuluyan na para bang isang malaking fairy tale tayo na gusto nilang may happy ending. Saka hindi ko naman sinabi directly. Sila nang bahala mag-interpret ng mga ganong klaseng statement. Napakunot noo siya. Hindi siya makapaniwala. Kaya nagsisinungaling tayo. Hindi mo man sinabi ng direkta. Pero ganoon na rin yun. Ilang beses na tayong nagpapa-interview before. Wala ka namang ganyang mga sagutan. Pinagtatakpan mo lang yung issue tungkol sa pakikipag-date mo sa isang lalaki sa Taiwan. Humalukip-kip si Bianca. What if I did? Gusto ko lang naman na huwag tayong may issue habang showing ang movie natin. Wala naman kasing ibig sabihin yung lalaki. Kaya hindi ko maintindihan bakit kailangang i-issue. Kung wala pala, bakit kailangan mong idamay ako? Naiinis niyang tanong dito. Hindi ito agad nakasagot. Mataman itong nakatingin sa kanya. Ilang taon na silang magkatrabaho. Aaminin niyang kahit papaano nagkakaroon ng character development ang dalaga. Gayunpaman, may something pa rin talaga rito na mahirap magustuhan. Kaya kahit 7 taon silang magkasama, kahit sweet sila sa public, nagkikiss o love scenes sa mga eksena, hindi pa rin mahulog-hulog ang damdamin niya rito. Ethan, mahina nitong sabi. Bakit kasi hindi na lang natin subukan? Bakit hindi na lang natin totohanin? You know, it's been 7 years that we've together. Mas matagal pa tayo kaysa sa ibang totoong mag-asawa. Nabilanggo na tayo sa love team na to. Ilang ulit na naging magkatrabaho and yet, hindi ka pa rin nahulog sa akin? Nung mga unang taon nila, palagi talaga silang nagtatalo dahil sa attitude ni Bianca. Sobra kasi ang sama ng ugali. Nang nasa kalagitnaan na ng mga taon, unti-unting humupa ang pagiging maldita nito. Pero kahit minsan, pumipitik pa talaga. Pero ngayon, kaya ng pagtiyagaan. Kaya kahit paano ay naging magkaibigan sila. Naging magaan, masaya at profesional ang trabaho para kay Ethan. Mas naging maayos ang pag-arte nilang sweet sa isa't isa. Kaya lang unti-unting naging clingy, possessive at personal si Bianca sa kanya.
Noong una, pinili niyang huwag pansinin dahil ayaw niyang mag-assume na gusto siya nito. Pero nang umamin ito 2 years ago na gusto siya, doon na siya biglang nanlamig. Kasi kahit anong gawin niya, hindi talaga siya mahulog kay Bianca. Hanggang pagkakaibigan lamang ang kaya niyang ibigay. Hindi rin niya kayang magtiwala rito. Lalo na at nababalitaan niya sa assistant niya na nakikipag-date talaga ito ng palihim sa iba't ibang lalaki. Samantalang siya, hindi niya ginawa. Bukod sa abala siya, ayaw niya ng issue dahil nga love team siya ni Bianca. Baka kapag sinubukan niyang mag-girlfriend ng iba, wala na nga siyang oras para sa girlfriend, makakatanggap pa ng batiko sa publiko. Ayaw niyang mangyari yon. Bakit hindi na lang tayo? Tanong pa ni Bianca. Tingnan mo naman, pareho na tayong nandito. Umaasang fans na tayo hanggang dulo at naisip ko, why not, hindi ba? At pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit. Hinaplos ang dibdib niya ng may halong pang-aakit. Bianca, babala ni Ethan sabay tanggal ng kamay nito sa kanya. Napairap ang dalaga. Alam mo, hindi talaga kita maintindihan. What's wrong with you? Nagkaroon ka naman ng girlfriend before, hindi ba? At Tasha, right? Imposibleng hindi ka pa makalimot. Ako ang kasama mo sa buong 7 taon. Imposibleng wala kang feelings. Bakla ka ba? Hindi ako bakla. Hindi lang talaga kita gusto, sabi ni Ethan rito. At bakit? Ang ganda-ganda ko. Mataman niya itong tiningnan. Alam ko naman yan. Ang ganda mo. Napakaganda mo. Pero kahit isang beses, hindi ko makitang sarili kong karelasyon ka. Bakas ang sama ng loob sa mukha nito. Ano ba talagang problema mo sa akin? Kaya ko namang maging mabuting girlfriend ah. Give me my chance. I promise, magiging maayos akong girlfriend sa'yo. Hindi ganyan ang pakikipagrelasyon para sa akin, Bianca. Pagod niyang sabi rito. Ikaw, mahilig ka sa casual relationship. Nakakarating sa akin. Yung pakikipag-date mo. Puro ka casual relationship. Ako hindi, kahit isang beses, wala. Kapag mag-girlfriend ako, seryoso at mamahalin ko ng tama. Pero dapat mahalin din ako ng tama. Naiinis pa rin si Bianca. So ano, judgmental ka sa mga babaeng katulad ko na nakikipag-casual relationship? Anong mga gusto mo? Yung mga virgin? Wala akong sinabing ganyan, Bianca. Matamang sabi ni Ethan. Wala akong pakialam kung virgin o hindi ang babae. Konsepto lang naman ang pagiging virgin. Wala rin ako masamang iniisip sa casual relationship setup. Ang akin lang, magkaiba tayo ng mga bagay na pinahahalagahan sa buhay. Kaya alam kong hindi tayo magkakasundo. Alam ko rin na gusto mong mag-settle sa akin kasi nga may love team na tayo. Pero hindi buo ang loob mo. Hindi mo alam yan. Wala ka namang pakialam sa nararamdaman ko, Ethan. Puno ng pagtatampong sambit ni Bianca. Ikaw, may pakialam ka ba sa nararamdaman ko? Nung umamin ka sa akin 2 years ago, gusto kong i-consider ang nararamdaman mo. Baka nga, pwede tayo. Na nagbago ko na naman kahit papano. Pero ano bang ginawa mo? Hindi ba't nakipag-casual relationship ka sa second lead ng teleserye natin that time? Suminghap si Bianca. Paano mo nalaman? Nabubulol na tanong nito. Napailing si Ethan. Madaling malaman. Kasi hindi naman ako mangmang, Bianca. Bianca, 7 taon tayong magkasama. Tama sila. Imposibleng walang mamuong feeling sa akin o sa'yo. Pero hindi naman ako bulag sa pag-ibig. Kaya ko mag-isip ng tama para sa sarili ko. Nagustuhan kita. Oo, maganda ka. Girlfriend material ka. Ideal na ikaw ang makatuluyan ko. Medyo nawala ng masama mong attitude. Pero may karapatan naman siguro na ma-turn off ako, hindi ba? Hindi na nakapagsalita si Bianca. Hindi niya na sinabi pa na nahuli niya si Bianca noon sa dressing room na may ginagawang kababalaghan kasama ang co-actor nila. Nung panahon na yon, balak niya na sanang ligawan si Bianca. Pero sobrang bilis niya pa ring binitiwan dahil nalaman niyang ganun nga ito sa mga lalaki. Para lang mga damit na mabilis nitong pinapalitan at ayaw niyang maging isa sa mga yon. Para hindi masira ang image, pinigilan niya pa ang mga ibang staff na makapasok. Para lang hindi maistorbo ang mga ito. Ayaw niyang mahuli si Bianca. Ayaw niyang malagay ito sa kahiyahiyang sitwasyon. Hindi naman ibig sabihin na ganoon si Bianca ay maruming babae na ito para sa kanya.
Sadyang naging eye-opener lang yon kay Ethan na hindi talaga sila ang para sa isa't isa. Matatapos din ang love team, patuloy pa ni Ethan. Balang araw magkakaroon tayo ng kanya-kanyang buhay. Kaya gawin na lang natin ang trabaho natin. Aalis na sana siya, pero muli itong nagsalita. Si Atasha pa rin ba? She's your first girlfriend. Single pa rin siya hanggang ngayon. Gusto mo na bang tapusin ang love team natin kasi naghihintayan lang kayo? Kumunot ang noo ni Ethan. Saan mo naman napulot yan? Matagal na kaming wala ni Atasha. Magkaibigan na lang kami. Nagkakausap sila ni Atasha paminsan-minsan. Pero sigurado siya na wala na siyang nararamdaman para rito. I hate you, Ethan. Biglang sambit ni Bianca at tumulo ang mga luha. Sinasabi mo may nararamdaman ka sa akin kahit papano? Pero hindi ko naman naramdaman. I am trying other men. Kasi ang lamig-lamig mo sa akin. Kasi para kung ewan na maghihintay na lang sa'yo. No, I'm pretty, hot, famous. Tapos aasa lang ako kung kailan mo bibigyan ng atensyon. Pero alam mo kung anong totoo? Gusto kita. Gustong gusto kita. Ikaw sa lahat ng lalaki mas higit ka. Umawang ang kanyang bibig. Bahagya siyang nakaramdam ng guilt. Siguro dahil nakita niya itong umiyak. May nararamdaman man ito, pero paano niyo ba paniniwalaan ang damdaming yon kung may iba? At paano pa ibibigay dapat ang lahat sa kanya kapag nagmahal siya? 30 years old na si Ethan, pero hanggang sa sandaling yon, hindi niya pa rin alam kung gaano siya katinding magmahal. Wala pa siyang naipaglaban. Naging girlfriend niya si Atasha noon, pero kahit isang beses, hindi niya naisip na pakasalan ito. Iniisip niyang baka bata pa siya. Pero bakit sa pantasya niya noon sa hinahangaan niyang artista na si Sabrina, paulit-ulit niyang naiisip na ikakasal sila? Kaya pakiramdam niya, si Atasha, hindi pa rin ang para sa kanya. Gayun din si Bianca. Iniisip niya na baka may darating din. Baka may bago siyang makikilala at doon na mapupunan kung anuman ang kulang sa kanya. Kinagabihan, pumunta na lang si Ethan sa bar na pagmamay-ari niya. Mababa ang ilaw sa VIP section ng bar. Nakaupo si Ethan sa harap ng bar counter habang dahan-dahang iniikot ang baso ng whiskey sa kanyang kamay. Hindi naman siya lasing. Hindi rin niya balak malasing. Gusto niya lamang mapag-isa o kahit paano ay mailabas ang inis na ilang taon nang naiipon sa dibdib niya. Ngunit mukhang imposible ang mapag-isa. Dumating si Leo at ang assistant niya. Sa lahat ng tao, ang mga ito ang kahit paano ay nakakaalam ng mga totoong nangyayari sa kanyang buhay. Good evening, sir. Nakangiting sabi ng kanyang assistant. Pwedeng mag-order ng beer? Ikaw ang magbabayad, sir? Natawa naman siya rito. Sumunod ka lang yata rito para makalibre ng inom. Sinama mo pa tong pinsan ko. Tawang-tawa ang assistant niya. Grabe, sir. Kilalang-kilala niyo na ako. Saka itong si Leo, sumama lang naman kasi nadaanan ako. Kinukulit kung nasaan ka. Napailing na lang si Ethan. Sa totoo lang, naiinis pa rin siya sa mga ginawa ni Bianca. Sa loob ng 7 taon nilang magkasama, hindi kailanman niya ito binigyan ng dahilan para isipin na may pag-asa. Hindi siya nanligaw, umamin o nagbigay ng mixed signals. Hindi siya nagpaasa. Nang ma-turn off siya rito, literal na tumigil din talaga ang damdamin ni Ethan. Kaya hindi niya gusto na ipilit nitong gawing totoo ang isang bagay na matagal ng trabaho lamang para sa kanya. Nakita ko yung interview ninyong dalawa ni Bianca kanina. Ano ba yun? Kayo na ba? Tanong ni Leo. Napabuntong hininga siya. Hindi. Sinabi niya lang yun para sa movie at matakpan ng issue na may kasama siyang ibang lalaki. Nakakainis nga eh. Mas lalo tuloy iisipin ng fans na kami talaga sa totoong buhay. Saglit siyang napatingin sa kanyang assistant. Abala na itong kumakain. Nag-order pa ng pulutan. Masayang-masaya na sa beer at pulutan, pero alam niyang nakikinig din ito. Pero wala na naman kasing ibang babaeng napalapit sa'yo kundi siya. Bakit ba ayaw na ayaw mo? Tanong pa ni Leo. Assistant niya ang sumagot para sa kanya. Ayaw nga ni Sir Ethan kasi wala siyang feelings. Saka ang daming naging boyfriend ni Ma'am Bianca. Pero kanina, dugtong ni Ethan. Umamin ulit siya sa akin.
Gusto niya raw ako, higit sa mga lalaking dumaan sa kanya. Oh, yun naman pala eh. Sambit ni Leo. Bakit ayaw mo pa rin? Muli siyang lumagok ng alak. Hindi ko rin alam. Sabi ko nga, di ba? Na-turn off na ako. Sa pakiramdam ko, pinipilit ko lang ang sarili ko kung bibigyan ko ng chance yung kaming dalawa. Mula sa kinauupuan niya, tanaw niya ang buong bar. Isa yon sa mga negosyo niya. Isa lamang sa marami. Kung tutuusin, hindi na niya kailangan magtrabaho. Hindi na niya kailangan umarte at magpakapagod. Kung pera lamang ang pag-uusapan, marami na siya nun. May mga condominium siya. Apartment building, restaurant, 2 bar at mga lupain sa probinsya. May mga sasakyan na minsan hindi niya na nga nagagamit. May bahay sa Taguig, Tagaytay at malaking bahay sa probinsya nila. Naisip ko lang. Muli niyang sambit. Akala ko kapag dumating ako rito, sasaya na ako. Akala ko kapag sumikat ako, kapag yumaman ako, nakilala ko, nakuha ko lahat ng pinapangarap ko ay okay na. Napangiti siya ngunit may lungkot doon. Pero, tanong ni Leo. Napatingin siya sa kanyang pinsan pagkatapos ay umiling. Di ko alam. Parang hindi masaya. Parang may kulang sa buhay ko na hindi mapuna ng kahit na ano o kahit na sino. Hindi niya talaga alam. At nakakainis yun para sa parte niya. Matanda na siya pero parang may mga bagay pa rin siyang hindi nadidiskubre sa kanyang sarili. Kung may problema siya, kaya niyang ayusin. Sa negosyo, kaya niyang resolbahin. Sa trabaho, kaya niyang pagbutihin. Sa pera, kaya niyang kitain. Ngunit paano niya aayusin ang bagay na hindi niya alam? Parang may kulang. Yun lamang ang alam niya. Parang may nawawala. Tila may kailangan pa siyang hanapin. Parang may bahagi ng buhay niya na hindi pa buo. Burnout ka lang siguro, Sir Ethan. Agad na sabi ng assistant niya. At sobrang galing lumaklak ng beer. Napatingin siya rito. Ano? Burnout ka. Pagod na pagod ka sa mga nakasanayan mong gawin. Kaya pakiramdam mo ngayon parang walang nangyayari. Ilang taon na tayong magkasama, sir. Alam ko kapag masaya ka at hindi. Ngayon wala na akong nakikitang kinang sa mga ginagawa mo. Mahal mo ang pag-arte pero nakikita ko na parang nagsasawa ka na. Kailan ka ba naging huling masaya, sir? Kailan nga ba? Hindi makasagot si Ethan. Bigla tuloy siyang natakot para sa kanyang sarili. 30 ka na, dagdag ni Leo. Pagkatapos ni Atasha, wala ka nang naging girlfriend ulit. Nabilanggo ka pa sa love team ninyong dalawa ni Bianca. Wala ka rin giligawan. Minsan iniisip ko, paano nangyari yun? Like, insan, ang pogi mo, successful, pero wala kang naging girlfriend. Ako nakatatlo na. Hopefully na itong last at pakakasalan ko mag-work na hanggang dulo. Baka kaya ganyan kasi need mo na talagang mag-settle down. Napailing si Ethan. Hindi naman sa ayaw niya. Hindi lang talaga nangyari. May mga nakilala siya, mga nakadate, mga nagtangkang pumasok sa kanyang buhay. Pero wala talagang nakakuha ng interes niya. Parang hindi niya makita ang sarili niyang tumatagal sa mga babaeng nakikilala. At minsan, hindi niya alam kung kasalanan ba yon ng industriya o kasalanan niya. Patapos na ang contract mo, hindi ba? Tanong ni Leo sa kanya. Kung ako sa'yo, huwag ka nang pumirma. Huwag ka nang mag-renew. Bigyan mo ng panahon ng sarili mo na maghanap ng mamahalin. Baka oras na para mabuhay ka na para sa sarili mo. Kasi kung mananatili ka sa lugar kung nasan ka ngayon, kakahintay mo, wala talagang darating. Tahimik siyang napangiti. Dahil sa kaibuturan ng isip niya, tama nga si Leo. Kapag natapos ang kontrata niya, hindi na siya pipirma ulit. Gusto niyang piliin ang sarili niya. At marahil, doon pa lamang talaga magsisimula ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Subalit, paano siya aalis sa mundo ng showbiz kung may isang taong magbabalik? Sir Ethan, tawag ng assistant niya. Ano yun? Napalingon siya rito. Katatapos lamang ng meeting niya sa endorsement team. Napangiti agad ito. May babalik daw. Hulaan mo. Kilalang kilala mo. Napakunot na siya. Sino? Babalik na si Sabrina Valdez sa showbiz. Narinig ko. Hindi ba't crush mo yun dati nung kasagsagan pa niya? Bahagya siyang natigilan. Umawang ang kanyang bibig at tumigil sa ginagawa.
Ano? Babalik na si Sabrina? Tumango ito. Wala pa akong balita. Narinig ko lang na pinag-uusapan ng ibang staff doon na babalik ng araw. Pero nako, kaya pa kaya. Wala na siya sa prime niya. Sayang no? Sikat na sikat pa naman siya noon. Kung hindi siya nabuntis ng maaga, baka naging leading lady mo yon. Napalunok si Ethan. Komportable siyang pag-usapan kasi alam naman ng assistant niya ang kwento. Pero hindi agad gumana ang utak niya. Parang may ilang segundo na hindi siya makahinga. Tila bumalik siya sa pagiging 14 years old. Isang binatilyong nakaupo sa sala at palaging nanonood ng teleserye ni Sabrina. Yung binatilyong nangolekta ng magazine at nakikipag-away sa internet para ipagtanggol ito. May munting ngiti sa mga labi niya. Talaga? Babalik siya? Oo, parang kailangan na kailangan niya yata ng trabaho. Hindi ko alam. Naningkit ang mga mata ng assistant niya at dinuro siya. Hoy, Sir Ethan! Anong ngiti yan? May asawa na yun ha? May mga anak na nga. Pinilit niyang maging seryoso at tiningnan ang mukha sa salamin. Alam ko naman yun. Bawal ang maging masaya. Ilang taon akong naging fan ni Sabrina. Magaling siyang aktres at napaka-talented nung panahong sikat na sikat siya. Alam mo naman, di ba? Siya ang naging inspirasyon ko kung bakit ako naging artista. Tumango-tango ang assistant niya. Oo, hindi ko pa nakakalimutan ng kwento mo, Sir Ethan. Sabagay, magaling naman nga talaga siya. Napakagatlabi si Ethan. Huli niya itong nakita sa Maldives nung nagbakasyon siya. Kasama nito ang asawa at 2 anak. Masaya siyang makita ito nung sandaling yon. Pero may bahagyang kirot dahil parang masaya na ito sa simpleng buhay na yon. May mga anak, asawa at matatawag na pamilya. Pero kahit na alam niyang ilang taon itong lumayo at nanatili sa private life, biglang may kakaibang saya pa rin siyang naramdaman. Sa buong araw na yon, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip. Ano kaya ang itsura nito ngayon? Pareho pa rin kaya? Masaya kaya ito? Kumusta na kaya ang mga anak nito? Kumusta na kaya ang buhay ni Sabrina pagkatapos ng 7 taon? At nang dumating ang araw na kailangan niyang pumunta sa main building ng network, doon niya ito muling nakita. Hindi niya inaasahan at napaghandaan. Hindi niya man lang alam na naroon si Sabrina. Palabas siya ng elevator, medyo bangag pa dahil puyat sa shoot. Sir Ethan, si Sabrina, bulong ng assistant niya. Umawang ang bibig ni Ethan. Si Sabrina nakasuot ng simpleng blouse, naka-jeans, walang bodyguard o mga alalay na kasama gaya ng dati. Parang biglang bumagal ang paligid. Humina ang ingay at lumabo ang ibang tao sa paningin ni Ethan. Nagkatinginan sila pagkatapos ay napangiti ito nang makita siya. Bahagya itong yumuko. Ikaw pala! Hala! Ethan! Nanlaki ang mata niya. Hindi siya agad nakasagot. Gulat na gulat si Ethan at nanlalamig ang mga kamay. Kilala mo pa ako? Natatandaan mo pa? Napatawa ng mahina si Sabrina. Oo naman, kumusta ka na? Sikat ka na. Kahit sang palabas at billboard, nakikita kita. Parang hindi na makahinga si Ethan. Ayos naman. Ikaw? Ramdam niya ang nanunusok na tingin ng kanyang assistant. Mukhang nagtataka kung bakit siya nauutal ng ganon. Bigla nitong sinagi ang mga dala nitong malalaking bag ang puwet niya. Matamis na ngumiti si Sabrina. Mabuti naman, tumango siya at pinilit na kumalma. Masaya akong makita kang mabuti. Parang walang nagbago sa'yo. Ang ganda mo pa rin. Malakas na napaubo ang assistant niya at halos hatakin na siya. Pero wala nang pakialam si Ethan. Sasabihin niya ang gusto niyang sabihin kay Sabrina. Totoo naman kasi na walang pinagbago ang ganda ni Sabrina. Para sa kanya, ito pa rin ang pinakamagandang artista. Salamat, pero nakakahiya. Masikat ka na sa akin ngayon. Buhay pang fanboy mode mo? Natatawa nitong tanong. At tuluyan ang namula si Ethan. Bahagya siyang napadaing nang kurutin na siya sa tagiliran ng assistant niya. Doon niya palang na-realize na masyado talaga siyang natatameme kay Sabrina. Muling tumawa si Sabrina at sa loob-loob niya parang gusto niyang tumalon sa saya. Nang maghiwalay sila ng landas, hindi pa rin siya makapaniwala.
Kung hindi pa siya kinaladkad ng assistant niya, buong maghapon na lang talaga siyang matutulala sa saya. "Ohoy, Sir Ethan!" Natatawang sabi ng kanyang assistant nang makasakay sila sa van. "Huminga ka!" Hindi na naalis ang ngiti niya at napayakap pa sa unan. Hindi ko inaasahan na makikita niya ako ng ganun. Naalala niya pa ako. Fanboy niya raw ako. Tama siya. Napangiwi ang assistant niya. Idol na idol mo talaga siya, no? Kahit na isa ka na sa pinakasikat sa industriya, ako kinakabahan sa'yo kanina eh. Bakit ganun ang reaksyon mo sa harap niya? Mamaya may issue kayo. Saka may asawa na yon. Wala siyang pakialam. Humiga lang siya sa upuan ng van at napapadyak sa kilig. Binato niya ng unan ang assistant niya kaya agad itong nagreklamo. Hindi pa rin siya makapaniwala na naaalala siya ni Sabrina. Para siyang nakasakay sa mga ulap. Wala nang paglagyan ng saya ang puso niya. Ilang araw pagkatapos nun, nagkaroon ng cast meeting para sa bagong serye nila ni Bianca. Nasa conference room silang lahat. Complete ang cast, production team at writers. Script reading din? Tanong niya kay Bianca nang iabot sa kanilang script. Oo, meron daw. Binuksan niyang script at bahagyang tiningnan. Tumangu-tango siya. Ina-absorb na ang karakter na mayroon siya. Maya-maya'y bumukas ang pinto. "Good morning po." Agad siyang natigilan sa malambing na boses na yon. Umangat ang kanyang tingin. Parang biglang umaliwalas ang paligid ni Ethan nang makita si Sabrina. Kasama siya sa cast? Anong ginagawa niya rito?" Tanong ni Bianca at napasandal sa upuan nito. Bumalik na pala sa showbiz ang isang yan. Akala niya yata makakabalik siya ng ganun lang. Ilang taon siyang nawala. Pero hindi niya na pinapansin ang mga sinasabi ni Bianca. Hindi niya maalis ang tingin kay Sabrina. Nakasuot ito ng simpleng itim na dress pero ang ganda-ganda pa rin. Nang bumaling ito sa direksyon niya, mabilis siyang napayuko. Pinipisil niya ang dulo ng script na hawak niya. May pinipigil ng ngiti si Ethan na pinagsisikapan niyang itago. May padabog na naglapag ng bottled water sa tabi niya. Napatingin siya sa assistant niya. "Sir Ethan, tubig! Baka hindi ka na makahinga." Hindi niya na napigilan ang tawa nang pandilatan siya nito. Namumula ang tenga niya at sobrang good mood talaga. Maya-maya'y nakaupo na ang lahat ng casts, kasama pala talaga si Sabrina. Regular casts pero supporting role muna ang kinuha nito. Kapatid ito ng single mom ni Bianca sa kwento. "Good morning, I'm Sabrina Valdez, gaganap na Monique." Napangiti siya ng sobra. Masaya siya dahil kasama ito sa casts. Yun nga lang medyo nanghihinayang. Maliit ang role nito. Kailanman hindi niya inisip na darating ang araw na magiging supporting role lamang ang makukuha ni Sabrina. Nung kasagsagan kasi ng career nito, ito ang bida, ang sentro, at dahilan kung bakit nanonood ang mga tao. May kumirot sa dibdib ni Ethan dahil doon. "Kinakabahan ako sa iyo, Sir Ethan." Bulalas ng assistant niya nang sila na lang dalawa. "Para kang timang, pangiti-ngiti, panay ang titing mo kay Sabrina. Hindi ko alam kung may nakapansin. Sarap mong sipain." Tumawa lang si Ethan. Ano naman, natutuwa lang ako. Alam mo naman, di ba? Matagal na akong tagahanga ni Sabrina. "Sira ka, artista ka na. Mas sikat ka pa nga kaysa sa kanya. Ilugar mo nga yung pagiging fanboy mo. Saka laos na nga siya, di ba?" Nawala ang ngiti ni Ethan at agad na nainis sa assistant niya. Kung bawasan ko kaya ang bonus mo? "Sir?" Sinungitan niya ito. Huwag mong tawaging laos si Sabrina. Nawala lang siya pero siya pa yung magaling na artistang kilala ko. Simula bata nasa industriya na siya. Pwede na siyang ihanay sa mga batikan. Sa lahat ng artista sa room na yon, si Sabrina ang pinakamagaling. Ikaw talaga, wag mo na ulit tatawaging laos si Sabrina. Lagot ka talaga sa akin. Huminga siya ng malalim. Ayaw ni Ethan na makarinig ng mga masasamang salita laban kay Sabrina. Wala siyang pakialam kahit masira pa ang image niya. Kasi talagang ipagtatanggol niya si Sabrina. Kababalik lang nito sa showbiz, sa bagay na mahal nito at gustong gawin. At gusto niya maging malaya at masaya ulit ito katulad noon. Maya-maya'y pumasok na ang kanyang manager, kaya umandar na rin naman ang van. Habang nagsiselfone ng manager ni Ethan, may naisip siyang ideya.
Pwede kayang sa next project ko, iba maging leading lady ko? Tanong bigla ni Ethan. Agad na napalingon ang kanyang manager. At bakit? Hindi pwede. Masama na nga ang loob ko na hindi ka na ulit magre-renew ng kontrata. Although naiintindihan ko na it's time to let go, matanda ka na rin at gusto mo nang mag-asawa. Kaya lang, bakit humihirit ka ng ganyan? Ngumuso si Ethan. Ewan ko. Ang gusto ko lang mag-explore. Ilang taon na kaming magka-pair ni Bianca sa mga palabas. Baka it's time naman na mapares ako sa ibang leading lady. Hindi pwede. Ibinaba ng manager ang cellphone nito. Ang susunod mong project, movie ninyo at last nyo na ni Bianca. Special request ng fans ninyo. Saka parang Thanksgiving na rin since gusto mo na mag-quit na sa showbiz. Bahagya na siyang nakaramdam ng inis. Ang tagal na naming magkasama. Hindi pa ba nagsasawang mga tao? Dapat ipares nila ako sa ibang actress. Yung mas magaling. Saka last movie na nga, di ba? Mas maganda na ibang maging leading lady ko. Para ma-realize ng mga delusional fans na wala naman talaga kaming relasyon. Walang namamagitan sa amin ni Bianca. Napahilot ng sentido ang kanyang manager. Parang hindi maintindihan kung ano ang pinupunto niya. Kapag ginawa natin yan, iisipin ng mga fans mo na yung bagong leading lady ang dahilan kung bakit nasirang love team ninyo ni Bianca. Patapos ka na sa showbiz, huwag ka na gumawa ng issue. Saka bakit ba bigla mo yung naisip? Sino ba ang gusto mong maging bagong leading lady kung sakali? Napangiti agad si Ethan. Actually, kababalik lang niya at gusto ko sana siyang tulungan. Si Sabrina sana. Nanlaki ang mga mata nito. Ano? Anong si Sabrina Valdez? Mas lalong hindi pwede. Nakita niya ang assistant niyang nasapo na lang ang noo. Tinuring siyang problemang parang wala ng pag-asa. Kumunot ang noo ni Ethan. Bakit hindi pwede? Napakagaling niyang actress. Oo, sagot ng kanyang manager. Nandun na tayo sa magaling siya. Pero hindi na siya sikat. Kababalik niya lang din sa industry. Kapag siyang bagong pinare sa'yo, iisipin ng fans ninyo na siyang dahilan bakit masisira ang matatag ninyong love team ni Bianca. Mas makakatanggap ng backlash si Sabrina. Kasi alam mo naman dito, mas kinokondena nila ang mga babae kaysa sa lalaki. Hindi mo siya matutulungan sa paraang yan. Kaya tumigil ka, Ethan. Napasandal si Ethan sa upuan. Hindi niya talaga maintindihan. Sikat na siya ngayon, bakit hindi niya matulungan si Sabrina? Wala nang masisira kasi hindi naman talaga kami ni Bianca. Hirit pa ni Ethan. Yes, hindi kayo, pero ang magkatuluyan kayong inaasahan ng masa. Kaya habang hindi pa natatapos ang naka-line up mong project, tumugon muna kayo ni Bianca sa mga pantasya ng fans ninyo. Kapag natapos mo ang contract mo, hahayaan na kita. Bahala ka na sa buhay mo, sa gusto mong gawin. Napabuntong hininga na lang talaga si Ethan. Kaunting panahon na lang, magre-retiro na siya sa showbiz. Para tuloy nagdadalawang isip na siya kung bakit bumalik na si Sabrina. Gayunpaman, kung mabibilang-gulang siya ulit sa love team nila ni Bianca, mabuting mag-focus na lang siya sa mga negosyo niya. Kaya sa mga huling project, palagi niyang ire-request na makasama si Sabrina. Gusto niyang sulitin ang natitirang panahon niya sa showbiz na nakakatrabaho ito. At kung mawalan man siya ng linya sa industriya, babalik siya bilang fanboy ulit ni Sabrina. Bahala na talaga. Sa unang araw ng taping, maaga siyang dumating. Pagod siya pero daig niya pa ang nakainom ng 10 energy drink. First time kitang makitang ganyan kasiglang papasok sa trabaho, sambit ng assistant niya. Napangiti agad si Ethan. Siyempre, kasama sa laking taping si Sabrina. Napailing na lang ito. May narinig ako. Nag-uusap kasi kami ng kaibigan ko. May alam pala siya tungkol sa buhay ni Sabrina. Gusto mo ba ng chismis tungkol sa kanya? Napalingon siya kaagad. Anong chismis? Wala na pala sila ng ama ng anak niya. Bumalik siya sa showbiz kasi kailangan niya ng trabaho. Siya na lang ang bumubuhay sa dalawa niyang anak. Kumunot ang noo ni Ethan. Bakit? Nasaan ang asawa niya? Hindi niya asawa yon, partner lang. Kahit isang beses, hindi raw talaga pinakasalan. Tumira sa mga magulang nang nakabuntis sa kanya si Sabrina. Nagkaroon ng maayos na buhay, naging full-time mother at parang housewife doon. Yun nga lang, sinasaktan pala siya. Ano?
Gulat at galit niyang bulalas. Sinasaktan? Napapamura si Ethan sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala. Sinaktan ng partner ni Sabrina si Sabrina. Mas lalong hindi niya lubos maisip na hindi pinakasalan ang babaeng matagal niyang hinangaan. Nakita niya ang mga ito noon sa Maldives. Mukhang masaya naman ang mga ito. Hindi niya akalain na sa likod nun may nakatagong paghihirap si Sabrina. Napakamot sa ulo ang assistant niya. Oo, basta naging mahirap ang buhay niya sa pudar ng mga yon. Sunod-sunuran, saka walang magawa. Kasi wala siyang pera, walang mapupuntahan. May mga anak pa siya. Bakit wala siyang pera? Ilang taon siyang artista? Sambit pa ni Ethan. Malungkot na tumingin ang kanyang assistant. Yung nanay ni Sabrina, inubos lahat ng ipon niya. Akala ni Sabrina malaki ng ipon. Dahil simula bata pa, artista na siya. Pero inubos lang pala sa sugal ng mama niya. Kaya ayun, talagang back to zero. Nang mabuntis, talagang sumama na siya sa nakabuntis sa kanya. Naninikip ang dibdib ni Ethan. Kung alam niya lang ang lahat ng yon, talagang mangingialam siya kahit wala siyang karapatan. Nasira ang kabataan ni Sabrina dahil sa nakabuntis dito. Naudlot ang pangarap at ngayon lang bumabalik. Anong nangyari ngayon? Hiwalay na sila ng walang hiyang lalaki na yon? Tanong pa ni Ethan. Tumango ang assistant niya. Oo, hiwalay na. Nagpakasal daw sa iba. Kaya si Sabrina talagang nanindigan na. Kinuha ang 2 bata at bumalik sa showbiz para magbakasakali. Sabi ng kaibigan ko, halos magmakaawa na nga raw si Sabrina sa mga dati niyang kakilala para lang mabigyan ng trabaho. Naawa naman, kaya yon binigyan ulit ng pagkakataon. Nangilid ang mga luha ni Ethan. Hindi niya matanggap ang mga nalaman. Hindi deserve ni Sabrina na maranasan ang lahat ng yon. Anong karapatan ng mga taong yon na samantalahin at sirain ang magandang pagkatao ni Sabrina? Hala sir, umiiyak ka? Gulat na tanong ng kanyang assistant. Mabilis siyang kumuha ng tissue. Nakakagalit silang lahat. Wala silang karapatang gawin kay Sabrina yon. Napakaganda niya. Napakabuti ng kalooban niya. Sino silang mga walang hiya sila? Umawang ang bibig ng assistant niya. Sir, gusto mo ba si Sabrina? Hindi agad siya nakasagot. Kasi hindi niya rin naman talaga alam. Ang alam niya lang, malalim ang paghanga niya rito. Na nasasaktan siya sa lahat ng sinapit nito. Hindi mahirap magustuhan si Sabrina. 14 years old pa lang ako, hinahangaan ko na siya bilang artista. Pero nawala, bumalik, nandito pa rin ang paghangang to. Hindi ko alam ang damdaming nasa akin pero alam kong malalim na to. Lumipas man ang maraming taon, hindi pa rin kumukupas kahit kailan. Mataman siyang tiningnan ng kanyang assistant na para bang may napagtanto. Maya-maya'y napailing ito at natawa. Mukhang may magugulo munang career bago magretiro Makahulugan itong sambit. Hindi na nagsalita si Ethan, pero alam niya ang tinutukoy nito. Dahil batid niya rin sa kanyang sarili, maggulo na lahat kay Ethan. Huwag lang ang buhay ni Sabrina. Nang makarating sa set, halos hindi niya napigilang hanapin agad ito. Nang makita niya ang tent ng mga artista, pumasok na agad si Ethan. May mga bumati sa kanya at binigyan niya lang ng tipid ng ngiti. Nakita niyang nasa sulok lamang si Sabrina. Tahimik ito at mag-isa. Wala na ang dating kumpiyansa, presensya at energy na binibigay nito noon sa lahat. Nakaupo lamang ito, may maliit na salamin at ito mismo ang nagmi-makeup sa sarili. Natigilan si Ethan. Dati may sarili itong glam team, stylist, assistant, manager. Ngayon mag-isa na lang kumikilos si Sabrina para sa sarili. Oh, Ethan! Doon ang tent ninyo sa kabila. Nandun na si Bianca. Pumunta ka na ron para maayusan ka. Sambit ng isang staff. Sakto naman napalingon si Sabrina. Nang magkatinginan sila, tipid itong umiti. Binigyan niya naman ito ng matamis na ngiti. Magandang araw. Maya-maya'y may dumating na may dalang tray. May mga food pack doon, tinanggap agad yon ni Sabrina. Nagpasalamat at agad na kumain. Mukhang gutom na gutom. Hindi ito nagrereklamo, nag-iinarte o humihingi ng special treatment. Nasasaktan siyang lumabas ng tent. Sinalubong agad siya ng assistant niya. Dito ang tent mo, bakit dyan ka pumasok? Susunduin na sana kita.
Tumawag ka sa catering na paborito ni Mama. Magpahanda ka. Utos ni Ethan. Seryoso ba? Wag na. Alam ko may balak ang fans club mo na magpadala ng food cart dito bukas. Mataman niyang tiningnan ang assistant niya. Gusto ko ngayon na. Magpahanda ka ng maraming pagkain. Sabihin mo sa mga staff. Sabihin mong malilibre ako. Sige na. Eto na. Pumasok ka na ron sa tent ninyo ni Bianca. Magpaayos ka na kasi magsisimula na, sabi ni Derek. Pumasok na siya sa loob ng tent. Nandun na ang glam team ni Bianca. Nagsimula na itong ayusan, kaya nagpaayos na rin siya. Hindi naman siya masyadong kailangang ayusan, kaya madali rin na natapos. Maya-maya'y dumating ang assistant niya. Okay na, nasabi ko na. Kaya lang bandang hapon pa, so mamayang gabi na yon. Tapos, tama lang since wala naman tayong kailangan i-shoot sa gabi. May oras pa. Tumango agad siya at napangiti. Gusto niya ng maraming pagkain sa set. Ayaw niyang nagugutom si Sabrina. Maya-maya'y nagsimula na ang taping. Mostly sila ang kailangan sa mga eksena. Sila naman kasi ang main lead. Maya-maya'y eksena naman kasama si Sabrina. Nang pumunta ito sa tabi ni Bianca, bahagya siyang napangiti. Simple lang ang suot nito para sa role, pero napakaganda pa rin. Nang matapos ang taping para sa araw na yon, saktong dumating na ang pinahanda niyang buffet. Kumuha na agad ang mga staff. Pero si Ethan nanatiling nakatayo sa gilid. Hinihintay niyang kumuha rin ng pagkain si Sabrina na mukhang nahihiya pa yata. Salamat sa pagkain, Sir Ethan. Ang galante mo naman ngayon, natatawang sabi ng isang staff. Napangiti lang siya. Sige, kain lang kayo. Nang halos lahat ay nakakuha na ng pagkain, nakita niyang lumapit na sa buffet table si Sabrina. Napangiti siya nang marami itong kinuhang pagkain. Nang matapos ito, si Ethan naman ang kumuha. Pero habang kumakain, panay ang tingin niya kay Sabrina. Nakita niya itong nilalagay sa baunan ang kinuha nitong pagkain. Iuuwi niya. Pero lock-in taping naman kami. Hindi na tuloy siya makakain ng maayos. Maya-maya'y lumabas ito. Kaya iniwan niya rin ang pagkain at sinundan si Sabrina. Nakita niya na may nag-aabang na babae kay Sabrina sa labas. Sabrina! Ate Ling, eto pong pagkain. Inito nyo na lang po pag uwi para matikman ng mga bata. Mabuti na lang malapit po ang bahay sa set namin ngayon. Saad ni Sabrina at nilabas ang wallet. Saka eto po ang budget ninyo para sa isang linggo. Ma'am, paano ho yung sahod ko? Tanong nito na mukhang tagapag-alaga ng mga anak ni Sabrina. Napalunok si Sabrina at inilabas ang natitirang pera sa wallet nito. Pwede bang next week na muna, Ate Ling? Pasensya na, na-delay kasi yung pera, pero promise, ibibigay ko agad yung sweldo mo once na makuha ko ang pera ko. Sige, Sabrina, naiintindihan ko. Salamat po, Ate Ling. Mabait nang umiti si Sabrina. Kayo na pong bahala sa mga anak ko ha. Tatawag po ako mamaya. Salamat po. Pasabi na rin po na pasensya na at nagutom sila. Kababalik ko lang kasi sa trabaho. Pasabi po na kapag nakapag-adjust na po ako ulit, hindi na sila magugutom. Oo nga Sabrina, kanina pa kaming umaga walang kain. Naninikip ang dibdib ni Ethan. Nangilid ang kanyang mga luha. Hindi niya matanggap na naghihirap ng ganoon si Sabrina. Pero kahit ganon, nakikita niyang ginagawa nito ang lahat para sa mga anak. Nang magpaalam ang dalawa, agad na nagtago si Ethan sa may likod ng puno. Hindi niya hinayaang makita siya ni Sabrina. Nang bumalik ito, parang walang dinadalang problema. Pumasok ulit si Ethan at nakita itong kumuha ng panibagong plato. Mukhang saka pa lang ito kakain. Naligpit ang pagkain niya, kaya kumuha na rin siya ulit. Lumapit si Bianca sa kanya na kumukuha rin ng pagkain. Puro nakakataba naman ang pagkain dito. Vegetable salad na lang ang kukunin ko. Tabi tayo ha? Hindi niya ito pinansin at kumuha ng pagkain. Nang matapos, walang pag-aalinlangan na umupo siya sa lamesa kung saan nakaupo si Sabrina kasama ng iba. Salamat sa pagkain, Ethan. Natatawang sabi ng co-artist niya. Tumango lang siya at nagsimula ng kumain. Kain lang kayo. Salamat, mahinang sabi ni Sabrina sa tabi niya. Humugot siya ng hininga at matamis na ngumiti rito. Kain ka pa.
Huwag kang mahiya. Tumango agad ito at sumubo ng pagkain. Masarap, kakain ako ng marami. Nawala ang bigat ng nararamdaman ni Ethan sa nakita kanina. Mas lalo siyang napangiti at kumain na rin. Gusto ng mama ko ang mga pagkain nila. Kaya kapag may handaan sa amin, service nila ang kinukuha namin. Ano ang pinakagusto mong ulam? May itinuro itong ulam sa plato. Etong ginataang baka. Ang sarap. Nagliwanag ang mga mata niya. Ako rin, yan din ang paborito ko sa kanila. Ethan, tawag sa kanya ni Bianca. Doon ka na kumain sa lamesa namin kasama si Derek. Napalingon ang ibang co-artist kay Bianca. Napalingon din siya. Dito na ako. Nagsisimula na akong kumain. Nanatili ang tingin ni Sabrina kay Bianca na ayaw pang umalis. Kaya naglapag siya ng ulam sa plato ni Sabrina. At try mo tong chop suey nila. The best. Tumango si Sabrina at kinain yon. Matamis naman siyang napangiti. Focus lang siya kay Sabrina. Hindi na nagkaroon ng pakialam kay Bianca. Oh, bakit nagdadabog yun? LQ ba kayo ng girlfriend mo? Natatawang tanong ng isa nilang co-artists. Nawala ang ngiti ni Ethan. Hindi ko naman po siya girlfriend. Magkatrabaho lang kami. Nagsalita ang isang babae na artista rin. Oo nga, ito parang baguhan pa sa mga ganyan. Maraming ganyan sa showbiz. Ilang beses ko na silang nakakatrabaho. On-cam lang talaga sweet ang mga yan. Parang ayaw pang maniwala ng iba. Pero kahit naman itanong pa sa mga dati nilang nakatrabaho, alam ng mga ito na walang namamagitan sa kanila. Para sa fans lang talaga ang kanilang pagiging love team ni Bianca. Napatingin siya kay Sabrina na abala kumain. Ayaw niyang isipin nito na may girlfriend siya. Panira na nga na may love team siya, iisipin pa nito na mayroon siyang nobya. Gusto mo ba ng dessert? Sabay na tayong kumuha. Malambing niyang tanong kay Sabrina. Tumango naman si Sabrina. Napangiti ulit siya at sinamahan ito na kumuha ng dessert. Ni sa tanang buhay ni Ethan, hindi niya kailanman naisip na makakasabay niya itong kumain. Ang saya sa pakiramdam niya. Para siyang lumulutang habang naglalakad. Kaya lang, habang kumukuha si Ethan ng sariling dessert, bigla na lang binunggo ni Bianca si Sabrina. Natapon tuloy sa dress ni Sabrina ang fruit salad. Ano ba yan? Paharang-harang ka kasi. Naiinis na bulalas ni Bianca. Pasensya na, hiyang-hiyang sabi ni Sabrina. Agad siyang nainis sa inasal ni Bianca. Nasa tabi kami. Ikaw tong humarang. Si Sabrina pang natapunan. Bakit si Sabrina ang hihingi ng sorry? Umismid si Bianca. Anong sinabi mo? Masama niya itong tiningnan. Wala nang pakialam kahit pinagtitinginan sila ng mga kasama nila. Tumingin si Ethan kay Sabrina at walang pag-aalinlangan na pinagpag ang mga sumabit na pagkain sa dress nito. May damit ka ba? Magpalit ka. Samahan na kita. Ayos lang, Ethan. Sorry talaga. Huwag ka humingi ng sorry. Wala ka namang kasalanan. Malumanay na sambit ni Ethan. Biglang sumingit ang assistant niya at hinila agad si Sabrina. Ako nang bahala sa kanya, Sir Ethan. Nagkatinginan sila. Doon niya palang na-realize kung nasaan siya. Kaya napabuntong hininga na lang siya at tumango. Subalit alam niyang simula ng gabing yon, maraming nakapansin at marami nang magbabago. Pagkatapos ng taping, nagpahinga siya sa loob ng hotel room niya. Hinanap niya ang number ni Ate Weng. Alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito sa lahat ng kanyang fans. Siya lang naman kasi ang sinusuportahan nito at hindi ang love team nila ni Bianca. Malaking bagay din na dati itong president ng fans club ni Sabrina. Ate Weng, sambit niya rito. Ethan, bulalas nito. Nakakagulat, bigla kang tumawag. Bumalik na si Sabrina. Buhay pa ba ang fans club natin dati sa kanya? Tanong ni Ethan. Kababalik niya lang at struggling talaga siya ngayon sa industry. Kailangan niya ng suporta, Ate Weng. Sobrang daming masasakit na nangyayari sa buhay niya ngayon. Nako paano ba? Halos wala na kasi akong alam. Matagal na kasing nabuwag yun. 5 na lang yata kaming nag-uusap. Kasama ka ron sa 5 na fans nga dati ni Sabrina. Saka kailangan niya ng matinding exposure kung ganon. Para malaman ng ibang fans niya na nagbalik na siya. Mas maigi yon para makaipon tayo ng budget para sa kanya. Napakagatlabi si Ethan. Ate Weng,
Popondohan ko ang fans club. Just please, iparamdam nyo lang sa kanya na nandyan pa rin kayo para sa kanya. Bahagyang natawa si Ate Weng. Grabe, seryoso ka ba? Ethan, artista ka na. At gagastos ka para kay Sabrina? Ate Weng, ayoko maramdaman niya na laos na siya. Siya pa rin ang pinakamagaling na artista para sa akin. Nung kasagsagan niya, sinamantala lang ng ibang tao ang kasikatan niya. Tsaka ang bait-bait niya kasi. Kaya ngayong nagbalik siya at bumangon ulit, gusto kong malaman niya na na-appreciate pa rin ang talent niya. Lumipas ang mga linggo, naging buwan, at habang tumatagal ang taping ng serye, mas marami ring bagay ang napapansin ni Ethan. Mga bagay na hindi nakikita ng mga manonood, hindi ipinapakita sa social media o naibabalita. At isa sa mga yon ay kung paano nagbago ang pagtrato ng industriya kay Sabrina. Sa tuwing naiisip niya yon, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Isang araw, habang may interview ang buong cast sa isang online show, isa-isang tinatanong ang mga artista. Si Bianca, siya, ang mga kontrabida, direktor, at habang tumatagal ang interview, hindi man lang tinanong kahit isang beses si Sabrina. Napalingon siya rito. Tahimik lamang itong nakaupo. Nakangiti at parang walang problema. So, anong pakiramdam mo na ito ng last series na magagawa mo with your on-screen partner na si Bianca? Tanong ng isang interviewer. Sumagot naman si Ethan. Siyempre, masaya. Gusto ko rin na maging makahulugan tong series na to since ito ng last. Isa pa kasama natin ang mga batikan. Sinabi niya isa-isang mga pangalan ng matagal na sa industriya. Si Miss Sabrina. Nagkatinginan sila ni Sabrina. Matamis itong napangiti sa kanya. Napangiti rin siya. Nagpatuloy si Ethan. Kinukuha ang pagkakataon para iangat ang pangalan ni Sabrina sa lahat. Bata pa lang ako. Tiningala ako na sa pag-acting ang mga batikan. Especially si Miss Sabrina. Our child star here, na kahit matagal na nawala sa showbiz, napakagaling pa rin umarte. She's one of the gems of this generation. Fanboy niya ako dati. Napasinghap ang mga taga-media. Nakita niyang manager niya sa gilid na napailing. Pero wala na siyang pakialam. Iaangat niya kung sinong deserve na umangat. Inan lang ang nakakaalam na ultimate fanboy siya ni Sabrina. Pero hindi niya naman yun inilihim. Mas lalo siyang napangiti nang makitang mamula si Sabrina. Natuon na tuloy dito ang atensyon ng ibang interviewer. Sumagot naman ng may class at may poise si Sabrina. At si Ethan, sobrang proud na proud dito. Bakit kailangan mo pang ilagay sa spotlight ang babaeng yon? Tayong main leads, Ethan. Naiinis na sabi ni Bianca nang makasakay silang dalawa sa van. Kumunot ang noo ni Ethan. Anong mali ron? Magaling naman talaga siyang actress. Deserve niyang recognition. Napairap si Bianca. Na nawala sa kanya kasi maaga siyang lumandi at nagpabuntis. Ano? Naiinis niyang tanong. Huwag mo siyang tawaging ganyan. What? Mapanoyang tumawa si Bianca. Huwag mo sabihin sa akin na fan ka pa rin ng babaeng yon. Oh, ano ngayon? Naiinis na nagdabog si Bianca sa van. Natapon pa ang isang bottle juice. Sinusubukan itong pigilan ng sariling assistant. Bianca! Umalis ka. Seryoso niyang sabi. Ano? Nagkakalat ka sa van ko. Umalis ka. Malamig niyang sambit. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Bianca. Padabog na nga itong umalis. Noon, kaya niya pang magtimpi sa pag-uugali nito. Pero ngayong pinag-iinitan nito si Sabrina na wala namang ginagawang masama. Wala na siyang pakialam kahit babae pa ito. Talagang papatulan ni Ethan ang pagiging maldita nito. Mas lalo siyang nainis dahil hindi lang yon isang beses nangyari. Maraming beses nang pinag-initan ni Bianca si Sabrina. Hindi niya alam kung sinasadya ba nito o sadyang insecure lamang. Kapag may eksenang maganda si Sabrina, may komento ito na hindi naman kailangan. Ang galing mo pa rin talagang umarte hanggang ngayon. Sambit ng direktor kay Sabrina. Agad namang yumuko si Sabrina. Salamat po. Bianca, saad ng direktor at lumingon dito. Nahihirapan ka palagi sa heavy scenes. Dapat makipagsabayan ka sa mga batikan para mas maging magandang output. Nagdahilan si Bianca. Direk, kasi sa mga rom-com kasi ako sanay. Hindi niya pinakinggan ang mga palusot ni Bianca. Ayaw pang aminin na hindi naman talaga magaling umarte.
Nang dumaan sa gilid niya si Sabrina, napangiti siya. Congratulations, Sabrina. Malambing na bati ni Ethan. Napangiti ito. Salamat. Akala ko, purol ng acting ko. Kaya pa naman pala. Simula noon, mas lalo niya itong binantayan. Kapag mahaba ang taping, sinisigurado niyang nakakakain si Sabrina. Kapag may dumadating na pagkain mula sa fans, laging may bahagi si Sabrina. Kapag may gathering ang casts, inaaya niya ito. Hindi niya hinahayaan na mapag-iwanan. Salamat sa mga pagkain na binibigay mo sa akin, pero nakakahiya na ikaw pa ang mismong nag-aabot. Malumanay nitong sambit. Mahinang tumawa si Ethan. Sa akin galing kaya ako ang mag-aabot. Sige na, kainin mo na. Marami pa yan. Pwede mong iuwi kung gusto mo para sa mga anak mo. Nahiya itong umiti. Oo, paborito ito ng mga anak ko. At habang tumatagal, mas nagiging komportable sila sa isa't isa. Hindi na katulad noong dati. Noong fanboy pa lamang siya. Na parang bituin si Sabrina na hindi niya maabot kahit ano ang kanyang gawin. Ngayon, nakakapagbiruan na sila, nakakapagkwentuhan, nakakapag-usap tungkol sa buhay. At habang mas nakikilala niya ito, mas lalo siyang nahuhulog. Isang araw, nagtungo siya sa isang bakanting hallway sa likod ng studio. Nakita niya roon si Sabrina na umiiyak. Dahan-dahan siyang lumapit. Sabrina! Napalingon ito at agad nitong pinunasan ng luha. Sorry, bakit? Bakit ka nagsasorry? Umupo siya sa tabi nito. May problema ba? Pwede kang magtiwala sa akin. Pwede mong sabihin sa akin ang mga problema mo. Napayuko si Sabrina. Pagod na kasi ako. Hindi ko alam kung paano ko palalakihin ang mga anak ko na ako lang. Wala akong ibang matatakbuhan. Sarili ko na lang ang aasahan ko ngayon. Yung ama kasi ng mga bata, sinaktan lang ako at nagpakasal sa iba. Alam ko namang deserve ko yun. Kasi ilang taon ko ding tinatolerate ang pagtrato niya sa akin ng ganun. Kaya lang buntis kasi ako noon. Ang mama ko, akala ko malaki ng ipon ko kasi simula bata pa nagtatrabaho na ako. Wala pala kasi nalulong siya sa kasino. Ang hirap. Ngayon bumabalik ako sa industriya. Sa passion ko at tingin ko makakatulong sa aming mag-iina. Napakahirap pa rin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Napayuko si Ethan. Masakit pakinggan ang lahat ng yon mula kay Sabrina. Pwede ba kitang yakapin? Mas lalong tumulo ang mga luha ni Sabrina. Eto na ang sumugod ng yakap sa kanya. Napapikit si Ethan at hinaplos ang buhok nito. Ramdam na ramdam niya ang paghihirap nito bilang artista. Bilang ina, bilang tao at bilang babaeng iniwan ng walang-wala. Sa pagkakataong yon, mas lalong napagtanto ni Ethan na lahat ng malasakit na nararamdaman niya para rito, hindi lang dahil iniidolo niya. Ang malalim na damdamin niya, pag-ibig na hindi lang talaga niya mapangalanan noon. Hindi malinaw dahil hindi pa man nagsisimula noon, napakarami na ang naging hadlang. At ngayong nabigyan ulit sila ng pagkakataon, batid ni Ethan na ang pagmamahal na mayroon siya, ibubuhos niya ng buong buo sa pagkakataong yon. Dumating din ang huling araw ng taping. Habang nakaupo siya sa loob ng tent, pinagmamasdan niya ang paligid. Masaya ang lahat. Dumagsa kasi ang mga food cart ng mga casts. Halos puno ang buong parking area. May para sa kanya, para kay Bianca, para sa love team nila. May para sa direktor, para sa production team. Normal na yon sa mga project nila. Sanay na siya sa ganoong eksena. Pero ngayon, hindi ang mga food cart niya ang hinihintay niya, kundi ang isa. Ilang linggo na niyang pinagplanuhan yon kasama si Ate Weng. 5 tao na lamang ang natitirang fans ni Sabrina. Ngunit para kay Ethan, sapat na yon. Hindi kailangang marami. Ethan! Masayang tawag ni Ate Weng sa video call nang gabing pinag-usapan nila yon. Sigurado ka ba rito? Ang laki ng gastos nito. Hindi mo talaga gustong ipaalam kay Sabrina? Mahina siyang tumawa. Hindi na ate. Sabihin niyo na lang may mayaman siyang fan na ayaw magpakita. Basta gusto ko siyang maging masaya at mas angat sa araw na yon. Ang mahalaga, mapasaya natin si Sabrina, Ate Weng. Kaya ngayon, habang nakaupo siya sa set, naghihintay lang si Ethan. At hindi nagtagal, dumating na rin yon. Napalingon ang lahat kasi sunod-sunod na food cart ang dumating. At lahat ay may iisang pangalan.
Sabrina Valdez. Nakangiting basa ni Ethan at agad na napatayo. Nanlaki ang mga mata ng mga tao, lalong-lalo na si Sabrina. Ano to? Akala ko wala na akong fans. Hindi ito makapaniwala. May mga pagkain, desserts, coffee cart, malaking bouquet of flowers na mas malaki pa sa natanggap ni Bianca at may mga regalo. Tahimik lamang si Ethan habang pinagmamasdan ito. Parang hinaplos ang kanyang puso nang makita ang totoo nitong ngiti. Parang bata na napapatalon. Mahigpit na niyakap ang 4 na fans na dumating para rito. Hala, unti-unting namuo ang luha sa mga mata nito. Ang dami nito. Mayayaman na ba kayo? Tumawa si Ate Weng, sabay hanap sa kanya at kinindatan siya. Hindi. May nag-sponsor lang sa amin. Fan mo rin. Ethan, mahina nitong tawag. Tingnan mo, may iba pa pala akong fans. Buhay pa sila. Natawa naman si Ethan. May 5 makukulit pa ring fans. Kasama na ako. Wow! Ang social naman ng sponsor mo. Ang dami. Namula si Sabrina, pero bakas pa rin ang saya sa mukha. Kaya nga maya-maya'y pinapunta rin ito ang mga anak at yaya ng mga bata. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla ring gumaan ang dibdib niya. Parang may matagal nang nakabara sa puso niya na unti-unting nawawala. Buong araw na yon ay masaya si Sabrina. Mas madalas itong ngumiti, tumawa at makipagkwentuhan. At habang pinagmamasdan niya ito, mas lalo niyang napagtanto kung gaano niya kagustong protektahan ang ngiti na yon. Nang sumapit ang gabi, isa-isa nang umalis ang mga tao. Isa-isa nang nagpaalam. Nang masolo niya si Sabrina, inilabas niya ang maliit na kahon mula sa bulsa ng jacket niya. Sabrina, napalingon ito. Ano yon? May kaunting kaba siyang naramdaman. Nakakatawa na napakarami na niyang eksenang romantiko, confession scenes, kissing scenes, pero ngayon mas kinakabahan siya kesa sa lahat ng yon. Para sa'yo, regalo ng ultimate fanboy mo. Sabi niya habang iniaabot ang kahon. Nagulat si Sabrina. Para saan to? Napangiti si Ethan. Buksan mo na. Dahan-dahan itong binuksan ng kahon. Nasa loob ang isang mamahaling kwintas na alam niyang bagay na bagay kay Sabrina. Ethan, mahina nitong sabi. Ang mahal nito? Fanboy nga ako. Ibibigay ko ang mahal kasi nagpapa-impress ako sa idol ko. Natawa ito at marahang umiling. Hindi na normal fanboy. Masikat ka pa sa akin, Ethan. Nagkatitigan silang dalawa. Nawala ang tawanan at tila nawala rin ang paligid. Tanging silang dalawa na lamang. Sa pagkakataon na yon, hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Hindi na niya kayang itago pa ang pagmamahal kay Sabrina. Kaya dahan-dahan siyang lumapit at marahan itong hinalikan sa tahimik at malambing na paraan. Nang maglayo sila, pareho silang natigilan. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina at agad itong napaatras ng bahagya. Ethan, bawal yon. Napangiti siya ng bahagya. Bakit naman bawal? Alam mo kung bakit? Masisira ang love team niya ni Bianca kapag nalaman ng mga tao. Marahan siyang umiling at hinaplos ang mukha nito. Patapos ng kontrata ko. Magre-retire na rin ako sa showbiz. Hindi na ako pipirma. Pagkatapos nun, tapos na. Ethan, sikat pa rin kayo. Kahit na mawala ka na sa showbiz, susundan pa rin ng supporters ang buhay ninyo. Kasi umaasa sila na kayo hanggang dulo ni Bianca. Mahal kayo ng fans ninyo at sayang naman. Kung mahal kami ng fans namin, naiintindihan nila na wala naman talagang namamagitan sa amin ni Bianca. Kahit kailan, hindi ako naglabas ng statement na kami ni Bianca. Kaya walang magiging problema. Marami akong magiging basher pero naniniwala ako na marami pa rin sa supporters ko na hindi makikitid ang utak. Na mamahalin nila kung sino ang mahal ko at ikaw yun. Hindi sayang kung magiging masaya naman ako na piliin ka, Sabrina. Tumulo ang mga luha ni Sabrina. Bakit mo sinasabi yan? Ang gwapo mo, sikat ka, mayaman ka na. Ako ngayon palang babangon sa buhay ko. May mga anak na rin ako. Ano naman? Sinapo ni Ethan ang mukha nito. Magiging masaya ako kung hahayaan mo ako na maging ama para sa mga anak mo. Tutulungan kitang palakihin sila. Sabrina, matagal na kitang gusto. Nung una bilang fan, kaibigan hanggang ikaw na mismo. Hindi ko alam kung bakit sa loob ng ilang taon, hirap na hirap akong maghanap ng mamahalin ko talaga.
Pero ilang buwan pa lang nakita ulit kita. Wala na. Sa'yo na ulit umiikot ang mundo ko. At pakiramdam ko malungkot lang ako at kulang kasi hindi ikaw ang kasama ko sa lahat ng to. Hindi mo ba naisip na baka nasa tamang timing lang ang lahat ng para sa ating dalawa? Na baka tayo ang tinadhana talaga? Tinakpan ni Sabrina ang mukha nito. Ethan, totoo ka pa ba? Mahina siyang tumawa at niyakap si Sabrina. Oo naman, totoo ako. Nandito ako sa harap mo at handa kang mahalin kahit ano pang nakaraan mo at ang mga pinagdaanan mo sa mga nagdaang taon. Mas lalo itong naiyak. Bakit ngayon lang? Bakit? Yun din ang tanong ni Ethan sa kanyang sarili. Gusto niyang magsisi na hindi siya naging matapang. Pero kung naging matapang siya dati, baka mapagkamala naman siyang baliw. Kaya para sa kanya, inayon lang ng Diyos ang lahat ng dapat mangyari. Alam kong nag-aalala ka sa mga fans namin ni Bianca na baka i-bash ka. Kaya pwede naman tayong secret hanggang sa matapos lang ang last movie namin at ang kontrata ko. Napakurap si Sabrina. Ano? Secret boyfriend? Napatawa ito sa gitna ng pag-iyak. Ethan, hinalikan niya ito sa pisngi. O secret husband na lang. Pakakasalan kita. Pangako yan. Napahawak ito sa noo at mahinang tumawa. Sure ka na ba sa akin? Baka nabibigla ka lang. Si Eric, 6 na taon kaming nagsama pero palagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako kakasal-kasal na klase ng babae. Ikaw, ilang buwan pa lang. Gusto mo na akong pakasalan? Baka magsisi ka. Kumunot ang noo ni Ethan at hinaplos ang buhok nito. Hindi ako magsisisi. Na-realize ko na ikaw na talaga ang matagal kong pinangarap. At wala akong pagsisisihan kasi ang katulad mo dapat hinaharap sa Diyos. Kaya magpapapikot ka sa akin ha. Hindi nito napigilang tumawa. Pero ang iisipin ng mga tao, baka ikaw ang pinikot ko. Hindi yan. Marami akong ebidensya na 14 years old pa lang, patay na ako sa'yo. Baka mga magulang ko magulat pa na ikaw ang mapapangasawa ko. Natatawa niya na lang din na sabi. Pero 3 araw lamang matapos ang gabing yon, may lumabas na hindi niya inaasahan. Nagising si Ethan sa walang tigil na pagtunog ng kanyang cellphone. Akala niya noong una ay ordinaryong tawag lamang mula sa kanyang manager. Napaupo siya sa kama. Sa kanya binuksan ang social media. Nakita niya ang mga litrato. Siya at si Sabrina na naghahalikan. Ethan naman, kung kailan patapos ng kontrata mo? Sigaw ng kanyang manager. Pero mas pinili niyang asarin ito. Bakit? Okay naman ang picture ah. Ang ganda ng kissing scene namin. Kinilig ako. Sino kayang kumuha? Babayaran ko. Ipapa-photo album ko. Hindi ka nakakatawa, Ethan. Hindi ka ba nag-iisip? Malaking damage to, saka marami kang babayaran. Tinitigan niya lang ng may ngiti ang mga larawan nila ni Sabrina. Di babayaran. Marami akong pera. Bakit ko poproblemahin? Saka patapos na ako sa showbiz. Useless na pagtakpan pa tong sa amin ni Sabrina. Baliw ka. Ang aga-aga, pinapasakit mong ulo ko. Bulyaw ng kanyang manager. Pagsapit ng tanghali, puro pangalan ni Sabrina ang laman ng internet. May mga nagsasabing inagaw siya nito, sinira nito ang love team. Nagsasabing ito naman ang dahilan ng panibagong kontrobersya. Habang binabasa niyang mga comments, doon palang umiinit ang ulo niya. Hindi niya maintindihan. Inaaway nilang fiancé ko. Demanda ko kaya silang lahat. Mas lalo siyang nainis nang lumabas ang interview ni Bianca. Nasa dressing room niya noon habang pinapanood yun. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone. Nasaktan ako, sabi ni Bianca sa interview at feeling victim. May mga bagay na hindi ko inaasahan. Pakiramdam ko umasa ako sa aming dalawa ni Ethan. May mga pangako na hindi natupad. Napamura siya ng mahina. Anong pinagsasasabi niya? Napatingin agad sa kanya ang makeup artist. Pero wala siyang pakialam. Sa loob ng 7 taon, ni minsan hindi siya nangako rito. Ni minsan hindi siya nagsabing may relasyon sila. Kaya pakiramdam niya, wala siyang obligasyon sa mga fans na magpaliwanag. Kasi ang mga ito naman ang bumuo ng delusions na sila in real life ni Bianca. Ngayon, para siyang lumalabas na nanloko. Kinagabihan, nagkaroon sila ng meeting kasama ang management at legal team. At halos 2 oras silang nag-usap. Pwede pa nating ayusin, sabi ng isa sa executives. Sabihin nating misunderstanding at edited lang ang mga larawan na nakuha sa inyo ni Sabrina.
Umiling siya kaagad. Hindi ako magsisinungaling. May relasyon kami ni Sabrina. At hindi ko itatago yun. Pagod na ako sa pakulunin yung love team. Ilang buwan na lang, tapos ng kontrata ko. Bakit kailangan ko pang gawin? Sorry for being unprofessional, pero ilang beses bang naging unprofessional si Bianca sa pagitan naming dalawa? Kapag siya okay lang. Kapag ako kailangan mag-adjust. Napatingin siya kay Bianca. Bigla itong napaiwas ng tingin. Sa ilang taon na magkasama sila at magkatrabaho, mas maraming naging kalokohan si Bianca. Si Ethan ginawa niya lahat para hindi magkaroon ng issue. Sumunod sa pakulo ng mga ito. Kaya ngayong siya naman ang mayroon na para bang sa kanya ay hindi maituturing na issue. Hindi na siya papayag na siya na naman ang mag-a-adjust sa kalokohan ng mga ito. Napabuntong hininga ang mga executives. Alam niyang hindi gusto ng mga ito ang sagot niya. Pero wala siyang pakialam. Matagal na niyang pinag-isipan yon. At kung may isang bagay siyang pinagsisisihan, yon ay ang hindi niya agad ginawa noon. Mahirap ang mga sumunod na linggo. May mga endorsement na umatras, mga kontratang kinailangang tapusin at mga bayaring kailangang bayaran. May mga project na hindi na natuloy, ngunit sa kabila ng lahat ng yon, hindi siya umatras. Naglabas siya ng opisyal na pahayag. Sa lahat ng sumusuporta sa akin, gusto ko munang magpasalamat sa pagmamahal at suporta na ibinigay ninyo sa akin sa loob ng maraming taon. Alam kong marami ang nagulat, nasaktan, nalito at may mga tanong tungkol sa mga larawang kumakalat ngayon. Dahil dito, gusto kong magsalita ng direkta at maging tapat sa inyo. Totoo po na may relasyon kami ni Sabrina Valdez. Hindi ko ito balak itago o itanggi dahil ayoko mabuhay sa kasinungalingan. Pinili naming maging pribado muna ang aming relasyon dahil alam namin na magiging mahirap ang magiging reaksyon ng publiko. At nais muna naming protektahan ang mga taong mahalaga sa amin. Kasabay nito, gusto ko ring linawin ng isang bagay. Walang naging romantikong relasyon sa pagitan namin ni Bianca Montenegro sa kahit anong panahon. Sa loob ng maraming taon, naging magkaibigan kami, magkasama sa trabaho, at naging magkapareha sa napakaraming proyekto. Malaki ang respeto at pasasalamat ko sa kanya bilang isang artista at bilang isang taong naging mahalagang bahagi ng aking karera. Ngunit ang totoo, wala akong ipinangakong relasyon at wala ring naging relasyon na dapat pagtakasilan. Kaya nasasaktan akong makita na may mga taong agad na hinuhusgahan si Sabrina at itinuturing siyang dahilan ng lahat ng to. Walang inagaw si Sabrina. Walang sinirang relasyon si Sabrina. At wala siyang kasalanan sa mga desisyong ginawa ko bilang isang tao. Kung may dapat man managot sa pagpili kong ilantad ang katotohanan, ako yun. Ako ang pumili, ako ang nagdesisyon, at buong puso kong pananagutan ang lahat ng magiging epekto nito. Matagal ko nang kilala si Sabrina. Bago pa man ako naging artista, isa na ako sa mga taong humahanga sa kanya. Ngunit ang nararamdaman ko ngayon ay hindi dahil artista siya. Hindi dahil sikat siya noon, at lalong hindi dahil sa anumang benepisyong makukuha ko. Minamahal ko siya dahil sa kung sino siya bilang tao. Nakilala ko ang kabutihan niya sa likod ng mga kamera. Nakita ko kung paano siya bumangon matapos ang napakaraming pagsubok. Nakita ko kung paano niya minahal ang kanyang pamilya kahit maraming tao ang tumalikod sa kanya. At sa lahat ng yon, lalo ko siyang hinangaan. Hindi ko hinihiling na sang-ayunan ninyo ang lahat ng desisyon namin. Hindi ko rin hinihiling na agad ninyo kaming tanggapin. Ang hinihiling ko lamang ay huwag ninyong husgahan ng isang tao nang hindi ninyo alam ang buong kwento. Marami nang pinagdaanan si Sabrina sa nakalipas na mga taon. Sana sa pagkakataong to, piliin nating maging mabait kaysa mapanghusga. Sa lahat ng sumusuporta sa akin at sa aming love team sa loob ng 7 taon, habang buhay ako magpapasalamat sa inyo. Hindi mabubuo ang karerang meron ako ngayon kung wala kayo. Ngunit dumating na rin ang panahon na kailangan kong mamuhay bilang Ethan. Hindi lamang bilang karakter, hindi lamang bilang kalahati ng isang love team, kundi bilang isang tao na may sariling puso at sariling mga desisyon sa buhay. Mahal ko si Sabrina at hindi ako hihingi ng tawad dahil doon. Maraming salamat sa inyong pag-unawa. Inaasahan niya na hindi agad yun matatanggap ng ibang fans, lalo na ang ibang diehard fans ng love team nila ni Bianca. Pero nagugulat pa rin si Ethan ng maraming fans ang sumuporta. Mas marami kaysa sa inaasahan niya. May mga taong nagsabing mas gusto ng mga itong makita siyang masaya. Kayong mga Delulu fans, kayong gumagawa ng sarili niyong narrative. Wala namang sinabi si Ethan na sila ni Bianca in real life. Pinipilit ninyo. Mana kayo kay Bianca na pa-victim, sabi ng isa.
Walang pinaasa si Ethan. Kitang-kita naman kung sino ang gusto niya. Wala lang kayong magawa kundi mang-bash. Reply pa ng isa. Nabawasan ang bigat sa dibdib niya nang makita ang mga larawan niya noong fanboy pa lang siya ni Sabrina. Natatawa na lang siya sa mga itsura niya. Natutuwa na sinasabi ng ibang fans na hindi malandi si Sabrina kasi si Ethan naman ang patay na patay noon pa man. Nagulat din si Ethan nang mag-post ang mama niya. Larawan yun ang dating kwarto niya sa bahay. May room tour video pa. Kinikwento at pinapakita ang mga poster, artwork at banner na ginagawa niya noon para kay Sabrina. Yang si Ethan, hindi yan yung anak ko na sasabihin mong pupunta sa labas kasama ang tropa. Pag uwi niyan, tatakbo yan sa harap ng TV kasi papanoorin niya si Sabrina doon sa teleserye. Dinaig pa akong ina sa panonood ng teleserye. Mahina siyang tumawa habang nanonood. Naks, vlogger na si mama. Saka kayo guys, huwag kayong manghusga lalo na kay Sabrina. Ang anak ko ang malandi. Siya na lang ang i-bash ninyo kasi yung anak ko na yon, kapag may gusto yon, hindi talaga titigil hanggat hindi nakukuha. Kaya nga naging artista, kahit tutol kami, tinuloy pa rin. Tawang-tawa siya habang nagko-comment. I love you mama. Kapag hindi na busy, dadalhin ko na sa bahay si Sabrina. Nakagain agad yon ng ilang libong reaksyon at replies. Napangiti na lang siya ng matamis. Sir, paano ako? Wala na ba akong trabaho? Tanong ng assistant niya. Tumawa naman siya rito. E di mag-asawa ka na rin. Umismid naman agad ito. Para namang ewan. Siyempre, kukunin pa rin kita. Para na kitang kapatid. Saka bawasan mo na ang kakain mo ng beer. Tingnan mo naman ang katawan mo. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsimula ring humupa ang ingay. Gaya ng lahat ng kontrobersya na tabunan na ng bagong issue. Kaya isang hapon nagmamaneho siya papunta sa bahay ni Sabrina. May kaba siyang nararamdaman, lalo na at haharap na siya sa mga anak nito. Sana lang talaga ay magustuhan siya. 2 lalaki pa naman. Huminto siya sa tapat ng bahay. Huminga ng malalim, saka nag-doorbell. Ilang segundo ang lumipas ay bumukas ang pinto at agad siyang natigilan. Sabrina, agad siyang kinabahan. Bakit ka umiiyak? Anong problema? Namiss lang kita. Habang hindi tayo nagkikita, nag-aalala ako. Kasi pakiramdam ko wala akong magawa. Hindi ako makatulong sa'yo. Mahina siyang tumawa at niyakap na lang ito. Ang iyakin naman ng Sabrina ko. Tahan na, okay na yun. Masaya ako sa mga naging desisyon ko. Ilang sandali pa ay pumasok na siya. Sa wakas, nakilala na ni Ethan ang mga anak nito. At natatawa na lang siya sa higpit ng yakap ng mga bata. O, alagaan mo ba ang mama namin? Hindi mo ba sasaktan? Masungit na tanong ng panganay. Tumikim si Ethan bago sumagot. Oo naman, boss, alagaan, mamahalin at hindi sasaktan ng mama nyo. Pati na rin kayo. Umiling na parang matanda ang panganay. Hindi, wag kami. Si mama na lang. Nagkatinginan sila ni Sabrina at pareho na lang tumawa. Mas lalo siyang natutuwa sa mga anak nito. Isa lang ang goal nila. Yon ay ang alagaan at mahalin ang ina ng mga ito. Paulit-ulit mong sinasabi sa akin na sayang ang career ko at ikaw ang dahilan kung bakit nasira. Nakangiting saad ni Ethan sa araw ng kanilang kasal. Pero ang hindi mo alam, sa simula pa lang, ikaw ang naging inspirasyon ko para pasukin ang pag-aartista. Kasi gusto kong umabot ng isang bituin na katulad mo. Kaya lang may mga bagay at pangyayari na hindi inaasahan. Nabuntis ka, napunta ka sa iba, nagmahal ka ng iba. Nagmahal din ako ng iba, naging artista. Pero naisip ko na sa lahat ng nangyari sa ating dalawa, wala dapat pagsisihan, Sabrina. Hindi ka binigay noon ng Diyos sa akin kasi hindi pa ako handa. Hindi ako binigay sa iyo ng Diyos kasi alam niyang hindi pa sapat ang panahon para makilala mo ko. Kaya alam ko ngayon, ito ng pagkakataon na ibinigay sa atin. Ito na ang pagkakataong mahalin ka ng buong buo. Mahal na mahal kita, Sabrina. Walang perpekto sa mundo pero para sa akin, nag-iisa ka at walang kahit anong maling ginawa ang Diyos sa iyo. Hindi maawat sa paghikbi ang asawa niya. Hindi na makapagsalita. Kaya nagpresenta si Ethan na siya na lamang ang magbabasa ng vows nito. Tawa tuloy ng tawa ang mga bisita nila. Gayunpaman nang ito na ang nagsasabi ng vows, todo hagulgol na rin si Ethan. Rinig na rinig sa microphone kaya mas lumakas ang tawa ng mga tao.
Wala na siyang pakialam. Kasi ang mahalaga, alam na ni Ethan kung anong kulang sa buhay niya. At nasa harap niya na ngayon ang sagot na matagal niyang hinintay. Minsan sa buhay, hindi lahat ng pangarap ay dumarating sa paraang inaasahan natin. May mga taong nawawala, may mga pagkakamaling mangyayari, at may mga pagsubok na magpapahina sa atin. Pero ipinapakita ng kwentong ito na hindi natatapos ang buhay sa isang pagkakamali o kabiguan. Kapag may mga taong tunay na naniniwala at nananatili sa atin, mas madali tayong bumangon at magsimulang muli. Mahalaga rin maging tapat sa sarili nating damdamin at piliin ang kaligayahan kaysa mabuhay para lamang sa inaasahan ng ibang tao. Sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi yung nandyan lang sa panahon ng tagumpay, kundi yung nananatili kahit sa pinakamahirap na yugto ng buhay. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman tayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.